I believe. Nag-starve ko man eh. I believe that Christianity, wait lang. I believe na ang persecution ay isang necessity sa Christianity. Hindi mag-survive ang Christianity kung walang persecution. Baliktad, no? Parang iniisip natin na mag-survive ang Christianity pag walang persecution. Pero hindi mag-survive ang Christianity pag walang persecution. Bakit? As an example, Jesus, the first one to be persecuted. And later on, sabi niya, the servant is not greater than the master. Alam niyo ba ang nangyari sa mga apostles niya later on nung siya ay pumunta na sa langit? As we look at the history of the early Christian church, ang unang na-persecute at namatay is si Stephen. Siya ay binato ng mga bato. Malay mo, iba yung binato, di ba? Siya ay binato. Namatay si Stephen. Pagkatapos noon, ay ibang mga apostles, I think si Andrew, ang pagkamatay ni Andrew ay hindi ko pala alam, hindi ako sure. Basta isa sa mga apostles ni Jesus ay napako din sa cross. Pero yung cross na pinako niya ay, well, wait lang yun. Ay hindi yung normal cross, pero yung cross na pa-X. Parang kung ganyan lugar, parang ganyan yung pagpapay. Tapos si Peter, yung cross niya ay pabaliktad dahil sabi niya, you deserve na mamatay in the same way as Jesus. And on, during the first centuries, ang mga Christians ay palaging pinipersecute. Ang mga Christians ay, during the first centuries, ang mga Christians ay pinapakain sa mga leon, kinocrucify, sinusunog through the Roman emperors na hate sila dahil iba sila sa mundo. Therefore, marami sa kanilang namatay. Pero alam niyo ba that through their death, through the blood of the martyrs, the seed of Christianity ay mas naglagana pa. Mas nagrami ang mga believers. Mas nagrami ang mga nagbe-believe kay Jesus. Because nakita nila na through them, kahit pinipersecute sila, they have the joy in that persecution. They are happy to die for their master. They think to themselves, paano kaya yun nila na-feel? I also want that life. Therefore, mas nagdami pa ang mga Christians. Mas pinatay sila, mas dumadami sila. Ngayon, na wala ng persecution, later on, sa kanilang history ay nag-stop ang persecution. Doon pa sila naghina. And sa ating situation ngayon, hindi tayo nakakaranas ng grabing persecution. That is why ang ating faith ay so little. That is why we don't experience miracles. That is why we don't experience Jesus to the fullest, because we don't experience the same persecution na meron sila before. The peace that we have, the luxuries that we have, ay ang ating greatest enemy. The comfort that we have is our greatest enemy. Let us pray, mga kapatid, for persecution to come in our lives. That it can make us strong. And that when people see us na suffer but still being faithful, that is when they can see Jesus in us. So, let's not be troubled when persecution comes, but rather let's be happy dahil we are partaking of the suffering of our Master.
Amen.